sa isang doktrina na may kaugnayan sa isang talata ng Biblia. Ito po ay tumutukoy sa kung sino nga ba talaga ang tinutukoy na bato sa Mateo 16:18 bilang ang pundasyon ng iglesia na itinayo ng Panginoong Hesukristo. Malalaman ninyo ang detalyadong pagpapaliwanag sa kung ano ba talaga ang katotohanan sa likod ng aral na ito at ang pagtatama sa maling aral na lumaganap. Paano maling aral ang ating sinabi ng ating Panginoong Hesukristo? Dahil ang sinabi ni Panginoong Hesukristo sa atin na Mateo 16:18 na si Pedro ang bato. Ayan po yung totoo po yan. Dahil si Pedro po ay natupad ang kanyang mga pinaghirapan. At ang ating Panginoon tapat sa kanyang sinasabi. Ganyan ng Panginoon. Hindi yan po nagdadalawang isip sa kanyang sinasabi. Ngayon, kung sinasabi mong maling aral, nung unang panahon, ang Roma ay hindi tumatanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Si Pedro natakot dahil sa kanyang gagawin ng Roma nung unang panahon na yon, na siya ay papatayin. At lahat ng mga apostol, ganun din ang gagawin sa kanila. Ngunit, si Pedro, dahil naniniwala sa Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo, tinuloy niya ang kanyang layunin at katuparan ng ating Panginoong Hesukristo. Natupad ang sinabi ng Diyos, tapat ang Diyos sa lahat ng bagay, dahil ayan ang pangako ng Diyos na matatayo ang simbahang Katolika na tayo ng ating Panginoong Hesukristo Sa sangkatauhan. Kaya bigyang sagot natin ang mga tanong na: sino ba talaga ang tinutukoy ni Kristo na bato na pinagtayuan niya ng iglesia? Ano at paano lumaganap ang maling doktrina na kinamulatan na ng marami sa atin? At paano tayo... Paanong mali? Kaibigan, ayan ay hindi mali. Ayan ay totoo. Dahil ang Roma ay dating galit na galit sa ating Panginoon. Ngunit si Pedro, talagang inano niya ang salita ng Diyos. Nilaganap niya ito dahil ito ang sa kanyang sabi sa kanya ng Panginoon. Ilaganap mo ang salita ng Diyos. Huwag kang matakot dahil ako'y nasa iyo. Ayan ang sabi ng Diyos. Ang Diyos ay tapat at laging nanindigan sa lahat ng bagay at lahat ng kanyang sinasabi ay totoo. Kaya maniwala po tayo sa ating Diyos na tayo ay may kaligtasan. Lalo na sa ating pananampalataya, mga Katoliko. Huwag po tayong paliligaw sa mga magandang boses at mga sinasabi nila para tayo'y maligaw. Dahil ito na ang tamang paraan at tamang daan ng ating latahakin. Si Pedro ay may susi. Sa iba, wala kang susing makikita. Kahit duplicate man, wala yan. Tanging kay Pedro lang. Kahit ang hedis ay hindi mananaig sa ating simbahan na tinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan ang Catholic, Roman Catholic Church. Ayan po ang magandang simbahan na laging nandiyan ang Diyos. Kaya ito, pakinggan po natin ang nanliligaw na salita ng ating ito. Ito po, pakinggan po natin siya. Nakatitiyak na ang pagtutuwid na ito ang dapat nating panaligan at sampalatayanan. Tuklasin natin ang hiwaga ng kasaysayan. Hiwaga? Ano ang hiwaga dyan? Parang ang hiwaga mo ay nanliligaw dahil ayaw mong maniwala sa ating Diyos. Na Diyos na mahal na Hesukristo, na siya ay nagsabi ng bato sa Mateo 16:18. Ayan ang nangyari, natupad. Hindi po yan natupad sa ibang bagay, kasi kung sa ibang bagay na ano mo dyan, Eli Soriano or ano man yan, dating daan, yung Iglesia ni Cristo, yung ano naman, si Kibuloy,
Hindi po yun. Pagka maliligaw ka kasi hindi naman sila inutusan eh. Hindi yung talagang sila yung sinabihan. Tanging si Pedro lang ang sumusunod sa kanya. Ang lahat ng sumunod, ayun, nandun po yung landas po. Ayun, nandun yung daan. Tanging na kay Pedro. Siya po ang may hawak na susi. Pag may susi yung duplicate yung iba, pwede kang mapunta kasi may duplicate sila eh. Pero kung wala silang duplicate, na kay Pedro lang talaga original, hindi sila nagpa-duplicate, naku po, mahirap po yan. Kaya kailangan nandun tayo sa may susi. Yun pong pintuan, di ba? Puntang langit eh. Ayun na po yun eh. Kaya nga may susi. Ano pang gagawin natin? Kung wala susi, magdalawang isip ka na dyan. Kaya magstay ka lang sa Catholic Church. Ayan po. Saka yung mga lahat naman sumusunod dyan sa ano, kumbaga, sabi nga ng Panginoong Jesucristo, kung kaisa natin sila, hindi sila nagugulo. Hindi dyan po sa Bible yan. Kumbaga, sila kaisa natin, hindi sila nagugulo sa ating pananampalataya. Peaceful. Tingnan po, pakinggan po natin to. Sa panimula ay basahin na muna natin ang Mateo 16:18, ang talatang bibigyang linaw natin sa pagkakataong ito. Narito ang nakasaad sa nasabing talata. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Salita po sa talata. Ayan po, pakinggan po natin yung sinabi niya. Di ba, nakaparinggan po natin si Pedro yung kausap. Hindi naman si Kibuloy, hindi si Eli Soriano, hindi si Ellen White, hindi si Manalo. Walang ano eh, hindi sila sinabihan eh. Si Pedro, tanging si Pedro lang po yung sinabihan. Sa Biblia, ikaw Pedro, ikaw ang bato. Kahit yung Hades hindi mananig sa simbahan na yun. Kumbaga, wala siyang walang karapatan ng evil. Kumbaga, laging ang Diyos lagi nanroon. Naroon siya. Nasa kay Pedro nga, si Pedro yung katuparan. Kasi kung hindi yung sa iba ka pupunta, hindi si Pedro yun. Hindi katuparan po yun. Katuparan po talaga si Pedro. Kung nasaan po yung natupad, ayun po yun. Siyempre, kung iyaano natin sa iba, kung si Pedro nandun siya, kunyari, Pedro nasa kabilang nasa nandyan, doon, ayun yung totoo. Kaya nga sumusunod tayo kay Pedro na siya yung, kumbaga, parang siya yung mentor. Siya yung apostol na nasusundan. Kasi kung may ibang mentor ang susundin mo, ay maliligaw tayo dyan. Kasi, kumbaga, ibang mentor yung naanuhan mo, napuntahan mo eh. Liligaw ka talaga. Ito yung mentor natin si kumbaga, yung tigapagturo, tigapangharap apostol. Ayun, nandun yung daan eh. Nandun na siya, nandun na eh. Nandun tayo, kaya wag na tayo iiwas. Manampalataya po tayo ng tapat. Ayan po, pakinggan natin. Na ito ay ang Panginoong Hesukristo. Ito ay tagpo na kung saan nagpahayag siya tungkol sa bato na pagtatayuan niya ng kanyang iglesia noong unang siglo. Karamihan sa mga relihiyon na nagpapakilalang Kristiyano, itinuturo po nila na ang bato na tinutukoy daw ni Kristo na anya'y pagtatayuan niya ng kanyang iglesia ay si Apostol Pedro na kanyang kausap mismo sa pagkakataong iyon. Ang Iglesia Katolika ang pangunahing nagtataguyod ng ganitong doktrina. Katunayay dito nila ikinakapit ang pagiging unang Santo Papa ni Apostol Pedro. Naniniwala din sila na upang matagpuan ang tunay na iglesia ay dapat daw hanapin din si Pedro, sapagkat kung nasaan daw si Pedro ay naroon din ang tunay na iglesia. Talaga kasi nga yung tatag nga talaga ng Diyos eh. Kumbaga, nangyari. Kasi ang Roman Catholic Church, yung Roman po dati, hindi naniniwala po yung dati yung Katoliko, yung Roman, hindi po siya Katoliko, Roma. Hindi naniniwala yan, galit yan sa Panginoon nating Diyos. Kaya nga si Pedro, pinapatay din siya. Diba? Pinapatay din siya ng Roma napapatay rin yung si Pedro, napapatay din. Kasi nga ayaw maniwala. Ngayon naniwala dahil ang Diyos. Ang Diyos kasi tapat sa mga yung sinasabi at mangyayari, mahalaga sa buong mundo. Natupad po yung lahat ng sinabi ng ating Diyos sa Panginoong Jesucristo. Kaya Mabuti pa ay pakinggan ninyo ang pagtuturo ng isang paring Katoliko na si Agustin Florentino sa kanyang aklat na pinamagatang Discovering the True Church sa pahina 23 na isasalin ko na sa ating wika. Upang ipagpatuloy ang kaligtasan, itinatag ni Jesus ang kanyang iglesia. Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Sa makatuwid, ang iglesyang ito ay dapat na nakikita ng lahat
At upang matagpuan ito, kailangang hanapin ng tao si Pedro dahil ito ay itinatag kay Pedro. Iyan po ang si Pedro po talagang inaano ni Kristo. Ayan po si Pedro talagang, si Pedro po, ayan po tinatag ng ating Diyos. Nangyari naman po, pataparan. Sabi niya, Pedro, itatayo ko ang batong ito. 'Di ba? Sabi nga, yung bato na yon ng sabi ng Panginoon Kristo. Pero nangyari naman po talaga. Kasi kung hindi si Pedro, ibang magtayo, ay naku po, kaibigan, magsip-sip ka. Kasi baka naliligaw ka na sa mga ginagawa mo. Kaya kung tatayo ka ng isang reliyon, ikaw ba sasama ka? Kung magtatayo ka ng reliyon, sasama ka? Hindi. 'Di ba? Kailangan yung ka kay Pedro, kailangan yung tatag ng ating Diyos. Huwag tayong paliligaw ng sa mga salita ng iba. Kailangan sa Diyos po tayo manalig at magtiwala. Huwag tayo manalig sa mga magandang salita at napaka-mainahang salita. Dahil ayun po, itong salita ng Diyos na sinabi, ating pananampalatayaan. Kaya pakinggan natin po sinasabi ng Ubi Petrus, ibi Ecclesiae. Kung nasaan si Pedro, naroon din ang iglesia. Sa doktrina ng simbahang Katolika, si Pedro anya ang pinagtatagan ng iglesia. Pansinin din na sinitas rin ng nasabing pari ang nakatala sa Mateo 16:18 at lalo pang tinindigan ang aral nilang ito dahil sa nakasaad doon na kung nasaan si Pedro, naroon din ang iglesia. Tanong, bakit nga ba nagkaroon ng ganitong doktrina? Narito po ang nakasaad sa website ng compellingtruth.org sa artikulong pinamagatang What is the Rock in Matthew 16:18 upon which Jesus will build His church, na isasalin ko na muli sa ating wika. Batay sa interpretasyon ng Iglesia Katolika Romana, ang batong ito ay tumutukoy kay Pedro. Ang salitang Pedro ay salitang Griego para sa bato. Kung gayon, ang ugnayan ay nabuo sa pagitan ni Pedro bilang bato at ng bato na tinutukoy sa talatang 18. Kaya nagkaroon ng doktrina na si Apostol Pedro di umano ang batong pinagtayuan ni Kristo ng kanyang iglesia ay sapagkat ang salitang Pedro anya sa Greek ay nangangahulugang bato. Kaya nang sabihin daw ni Kristo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, malinaw daw na tinukoy ni Kristo doon na si Pedro rin yaong bato na pagtatayuan nga niya ng iglesia. At dito na nga nagsimulang lumaganap ang aral na ito na anupat hanggang sa panahon natin ngayon, malaganap pa rin ang ganitong paniniwala. Totoo nga bang si Pedro? kaya nga lumaganap. Dahil kasi, ayun po pangako ng Diyos. Ayun po, lumaganap. Dahil kasi, hindi totoo. Totoo po yan. Lumaganap nga po. Kaya nga lumaganap nga po. Dahil ang Diyos ay tapat at laging totoo sa kanyang pananalita, lahat. Kaya nga po nga nangyayari ang isang bagay. Dahil ang Diyos po nagtatakda. Kaya nga po ang isang bagay na hindi natin alam. At tanging ang Diyos ang nakakaalam ng lahat. Kahit tayo ngayon pa lang tayo sinilang na alam niya na kung kailan tayo mawawala. Kaya nga ang Diyos, napakagaling. Kaya manalig po tayo sa Diyos. Lagi po tayong magtiwala. Huwag tayong magduda. Kasi kung magdududa tayo, ano mangyayari sa buhay natin? Kaya ito nga, ang Diyos nga po, nandyan nga po. 'Di ba? Katulad ni Abraham, 'di ba? Na kanyang anak na inano siya ng Diyos, binigyan ng pagsubok ng Diyos na ganun niya, o 'di ba? Pero si Abraham, ano po talaga siya? Talagang tapat siya sa Diyos, talagang nagtitiwala siya lagi. Dapat ganoon din ang ating pananampalataya. Huwag tayong magdadoubt, huwag tayong magdadalawang isip. Kumbaga doon tayo, mag-focus tayo kung saan tayo naroon na nagtitiwala at sa salita ng Diyos. Dahil kasi ayan po, napakagandang simbahan, napakagandang pananampalataya. Kasi aralin mo po na maigi, tingnan po na maigi. Huwag lang yung nakikinig ka lang, huwag yung nandiyan ka laging nasa simbahan na simba ka nga, araw-araw, pero hindi mo na nasa buhay. Kumbaga, sa buhay mo, gawin mo nandun yung ating Panginoon lagi. Sa lahat ng araw, oras, laging tayo nandun sa Kanya.
Kasi yan po napakaganda. Lalo na tayo end times na po tayo sa panahon ngayon na sinasabi ng ibang mga ngaral, lahat na po, halos lahat ganyan po sinasabi. Kahit sa ating ngayon, ganun din po. Kaya nga po tayo, yung pananampalataya natin ngayon, lalo pa natin palakasin. Lalo pa na tayong maniwala. Lalo pa tayong manalig. Napakaganda po yan. Kaya nga ang masama, alam nyo, laging dinadown ang ating simbahan. Lahat po yan, magtutulong-tulong po sila para ibaksak ang ating pananampalataya sa Catholic na po, yung Catholic po tayo. Nakasaad po yan eh. Ibabaksak po tayo, babaksak tayo ng magtataas ang relihiyon ngayon. Relihiyon, tataas po sila. Kasi yun, nakasaad po rin po yun. Yung lahat ng relihiyon maglalakihan. Tayo, iilit tayong idadown. Idadown po tayo talaga. Dadown tayo. Ngunit ang Diyos talagang napakatapat sa atin. Dahil kasi ang pananampalataya natin napakalakas. Ang Diyos laging nasa atin. Lagi tayo sinusubaybayan. Kaya ang Diyos itataas tayo dahil sa ating pananampalataya. Ayan po yung totoo. Manampalataya po tayo ng tapat sa ating Diyos. Kanya po natin to, ang nanliligaw ng ating iyan po natin na kumbaga video reaction po natin ng kanyang ang sinasabi. Ayan po. O ang bato na pinagtayuan ng iglesia? Pag-aralan pa natin. Bigyang linaw muna natin ang isang anggulo ng doktrina kung bakit si Pedro ay itinuturing ng marami bilang batong pundasyon ng iglesia. Sa paniniwalaan niya ng simbahan, ang salitang Pedro ay nangangahulugang bato, kaya malinaw daw na siya ang tinutukoy ni Kristo na bato sa Mateo 16:18. Ngunit, para sa kaalaman ng marami, sa manuskriptong Griego doon sa Mateo 16:18, ang salitang Pedro at ang terminong bato doon ay ginamitan ng magkaibang Greek word. Sa nasabing talata, nang sabihin ni Kristo dito na ikaw ay Pedro, ang ginamit na Greek word dito para tukuyin si Pedro ay Petros, na ang tunay na kahulugan ay small stone o maliit na bato. Samantalang, nang sabihin naman ni Kristo na at sa ibabaw ng batong ito, ang ginamit naman na Greek word para tukuyin dito ang bato ay Petra, na nangangahulugang a big rock o malaking bato. At ito nga yaong bato na pinagtayuan ni Kristo ng iglesia. Sa makatuwid, sa tuntunin pa lamang ng paggawa ng pangungusap at paggamit ng mga salita, malinaw na talagang magkaiba si Pedro bilang bato sa kahulugan at ang bato na pinagtayuan ng iglesia. Sadyang kinakailangan lamang ng matinding pangunawa sa pangungusap para malaman ang Kaibigan, para hindi po tayo malilito sa ating pananampalataya, lagi po tayong makinig sa punto por punto. Dahil ayan po, magtuturo po sa atin ng tamang daan. Ang punto por punto, magtanong ko lang po, sa punto por punto, hindi ka maliligaw. Isasabihin sa iyo ang lahat ng dapat mong malaman. Makinig ka, kaibigan. Sa punto por punto, ayan po, subscribe mo po natin po sila at panoorin po natin sila kasi napakagandang ang laging sinasabi na napakaganda, hindi ka maliligaw. Lalo na sa panahon ngayon, marami nang nililigaw. Katulad na po itong mga ngaral na ito, nangangaral po siya. Nililigaw niya ang mga Katoliko na ganun nga, mali nga daw po yung ating simbahan. Naku kaibigan, wag po tayong maniwala sa ganyang pananalita niya. Dapat po, lagi po tayong makinig sa punto por punto. Panoorin natin lagi sa YouTube channel nila, subscribe po natin sila at lagi po natin silang paniwalaan dahil kasi ayan po yung aral ng ating Diyos. Kumbaga sila po mentor po rin natin sila, kumbaga nasa kanila po yung ang panig ng Panginoon. Kasi nagtuturo po sila ng tama. Hindi tayo ililigaw. Kaibigan, wag po tayong magpapalin lang sa mga magagandang boses ng ibang mga nangangaral. Dahil ako po, maliligaw po tayo. Lagi nyo pong panoorin po ang punto por punto at subscribe nyo rin po ako sa aking YouTube channel. Supportahan nyo rin po ako para sa mga vlog na mga aking gagawin. At makita nyo rin po, mga vlog ko rin po. Kaibigan, subscribe nyo rin po ang aking
YouTube channel, Master G TV. Ayan po, hanggang sa muli, maraming salamat po. Magtiwala lang po tayo sa ating tatag ng ating Panginoong Hesukristo, si Pedro, ang katuparan, at siya ay nangyari nga po, nagkaroon ng susi, nang naging ano po tayo, nagdire-diretso po yung mga apostol, hanggang sa mga paring nangangaral. Ayan po, sila po yung ano, yung dapat nating paniwalaan. Kasi nasa kanila po yung ano, kumbaga yung ang salita ng Diyos. Hindi po tayo nililigaw nila. Tamang daan po tayo sa ating pananampalataya. Catholic, ano po tayo. Yan po, sa Catholic lang po tayo mga kaibigan. Manood lang po kayo ng punto por punto. Subscribe nyo po lagi. At yun nyo po notification bell nila. Lagi po kayong update sa kanilang mga gagawin. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.